Amen. Praise the Lord, no? Praise God. Amen. Praise the Lord. That's why we are studying His words, no? Para maging ganap na talagang disciple ng Panginoon. Hinahasa tayo ng Panginoon. Nire-remind ulit sa salita ng Panginoon. Sabi nga doon sa SLT natin, these are the marks of a true disciple. Nothing, sabi nga, we know that apart from Jesus, pag wala talagang Holy Spirit sa atin, hindi natin magagawa ang lahat na ito, no? Kasi to be a disciple, you have to lay down your life to God. All of us are talagang we being trained, tinitrain ng Panginoon, hinahasa ng Panginoon. Kasi sabi nga, itong pinag-aaralan natin, this is another, isang factor ng isang totoong disciple ng Panginoon. Sabi nga, to respect, no? If we have that, even that cloud of doubt, of not obeying and not respecting over those who are in authority over us, that means we are not really that true or refined talagang disciple ng Panginoon. But sabi nga natin, praise God, sabi nga natin, because of His grace also, because of His love for us, unti-unti tayong nare-refine ng Panginoon, yung mindset natin, yung puso natin, lalo yung puso natin kasi, and we know also because of His word, if we don't really love Jesus, if we don't really love our God, we cannot obey, we cannot respect those who are, those who are yung authority over us, no, na itinalaga ng Panginoon. Until such time na nagsisink in talaga natin kung hindi natin kilala yung sinong pinaglilingkuran natin, yung Diyos, we will never respect, no, 100%, and we will never obey yung mga itinaga ng Panginoon. At lagi natin isabi nga doon sa Romans 13 na lahat ng ito yung mga tinalaga, no, even yung sa government, no, di ba? So, if we will not obey, if we don't know the word of God, we don't know the consequences. Lagi natin isipin na yung kahit dito sa Saudi Arabia, why we are following them, because we know that ito yung mga itinalaga din ng Panginoon that we need to respect. Similarly, sa mga tinalaga ng Panginoon, hanggat hindi natin kilala yung Diyos talaga ng pinaglilingkuran, unless we know His word, we will never fully surrender, submissive to yung mga tinalaga ng Panginoon. Pero sabi nga natin, di ba, lahat tayo hinahasa ng Panginoon. Wala talagang sinasabi na perfect talaga sa atin, but because of Him, na He made us holy, He made us perfect talaga. But yun nga, God is reminding us always, kasi we are on earth, we are in this place, we are still in the flesh. Minsan, even though we know the word of God, alam natin na we are yung follower ni Jesus, minsan nani-neglect natin yung salita ng Panginoon. But that's why, because of His grace, God is reminding us again His word na kung talagang totoo tayo that we love Him, we need to obey Him. Yun naman talagang sabi na, if you love me, you need to obey my word, my commandments. And God is, itong pinag-aaralan natin it's not our word, it is His word, di ba? Sabi nga, now, sabi pa nga doon sa 1 Thessalonians 5:12, now, brothers, we need to respect those who are over us, di ba? So, unless we have that, yung love natin sa Panginoon, we will never fully respect, surrender sa mga nakakataas na sa atin. So, God is reminding, wala talaga naman sinasabing na none from us masasabi sa atin, na isa sa atin masasabi na, I am a truly disciple talaga, but because of His grace, God is always reminding us that if you love me, you need to obey my word, obey my commandment. Sabi nga, obey your leaders and submit to their authority. At lagi natin isipin na to obey is better than sacrifice, di ba? Sabi nga doon sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, to obey is better than sacrifice. And dito din, when we obey, dito pinapakita natin that we are letting God to be our God, di ba? Talagang nagiging dependent, there is that place of dependence and surrender to His goodness also. And that will manifest sa pagsunod natin din kung sino yung nakakataas sa atin na itinalaga ng Panginoon. And sabi pa nga din dun sa, kung titingnan natin yung nangyari din, lagi na isipin that obedience leads to blessings, di ba? And for us din yun, para sa atin, di ba? Kung isipin natin yung nangyari doon sa
yung sa ano ba yun, Luke chapter 1 ba yun, yung Luke chapter 5, no? Yung kay Peter, uh, nung sinabi niya na ano mo yung ihagis mo yung net mo. So, nung titingnan natin, di ba? If he didn't obey his God, hindi siya makakaranas ng blessings. And similarly, yung mga nakapaligid din kay Peter, or like people around will never see kung anong magagawa ng Panginoon and will never experience also the goodness of God, the blessings that come from God. So, as a disciple, as servants, followers, and disciples of God, kailangan talaga yung obedience natin kasi it's not only us that we will be benefiting, people around us, no? Because they will see that God really works sa buhay natin and they will be blessed also. Sabi pa nga na makikita yung gawa ng Panginoon through us. So they themselves also will realize na yung Diyos natin na pinaglilingkuran, na we obey is a living God. So it's not only that we are benefiting, people around us will benefit also for our obedience. So ganun talaga makikita mo yung nagmamanifest yung salita ng Panginoon. Sabi nga, we are not only a hearer, but be doer. So we need to live kung anong inutos sa atin ng Panginoon. That is a mark, yung mark talaga, but true disciple. So kung tinatanong natin who are yung sino sa atin talaga yung talagang nakalagpas na or na-meet natin yung itong mga factors, yung palatandaan, the marks of a true disciple. Well, of course, wala naman talaga masasabi. I myself, I cannot say that na-meet ko to lahat. But because of His grace, nire-remind tayo ng Panginoon that we can do also through the work of the Holy Spirit that is in us. That kaya sabi nga, yung Holy Spirit keeps always reminding us kung ano yung napag-aralan natin, nire-remind niya yung salita ng Panginoon. So, yung ano lang dito, yung heart talaga natin. Yung heart talaga, yung puso natin, yung pagsunod. Amen. And totoo naman talaga yun na we need to, just like our father, di ba? We need to honor our father, earthly father. So, di ba sabi, pag hindi natin sinusunod yung ano natin, it leads to distraction, no? It leads to yung napapawala tayo. So, it's just similarly sa mga leaders natin, sa church na italaga ng Panginoon, mga leaders na italaga, we need to submit. Yun talaga. Amen. Sabi niya nga po sa Romans chapter 13, verse 1 to 7, every person must be subject to governing authorities, for no authority exists except by God's permission. The existing authorities have been established by God. So maliwanag po na even dito sa government, even dito sa lupa na ay ang Panginoon pa rin ang nag-establish sa mga namumuno sa isang nasyon. Kaya we must obey them and respect them. Sabi niya sa 2, so that whoever resists the authorities opposes what God has established, and those who resist will bring judgment on themselves. So maliwanag po, no? Yung tama po yung sabi ni Pastor Joel na obeying God's commandments leads to blessings. Pag hindi naman tayo nag-obey, face the consequences. Ang ganun dun pa, no? Sabi niya sa 3, for the authorities are not a terror to good conduct, but to bad. Would you like to live without being afraid of the authorities? Then do what is right and you will receive their approval. So, napakaganda po ito, no? Yung pinaliwanag ni Pastor na nandito po lahat na even sa government na kung tayo ay sumusunod, ay wala tayong yung sumusunod tayo sa kanilang rules and regulation, their law, pag nagko-comply tayo, automatic we receive their approval, anuman po yung ating ninanais. Sabi niya po sa 4, for they are God's servants. Diba? Sila ay servant din ng Panginoon, yung mga leaders na mumuno, working for your good. Diba? Yung para sa ating ikabubuti po. But if you do what is wrong, you should be afraid, for it is not without reason that they bear the sword. Indeed, they are God's servant to administer punishment to anyone who does wrong. So, napakaliwanag po na may mga kaakibat na kaparusahan kung na tayo ay nag-disobey o hindi mag-comply sa law dito sa lupa. Ganon din po sa law ng ating Panginoon na as
His command na kailangan gawin natin ito. Pag hindi rin tayo nag-obey, ay may mga kakibat din na we must face the consequences kung ano man ang mga kaparusahan nito o ano man yung dadalhin nito sa atin. Sabi niya sa 6, this is also why you pay taxes, for rulers are God's servants, faithfully devoting themselves to their work. Yun po, no? Sa 7, pay everyone whatever you owe them. Taxes to whom taxes are due. Tools to whom tools are due. Fear to whom fear is due. Honor to whom honor is due. So ito po yung bilang mga law-abiding citizen po, rules and regulation or law by the government. Kaya napakaganda po yung sabi ng Panginoon na we must obey Him. We must submit ourselves. Amen? Gusto ko lang din i-share yung about doon sa yung sa discipleship. Since yun po kasi yung pinaka-concept kasi ng discipleship, di ba, yung yung parang yung pupil saka student. Pag noon naman yung rabbi saka yung student din nila. So parang pag once kasi na meron kasing actually ibang topic kasi yung may pang pinaka-topic yung about sa discipleship. Now pag once na nalaman din pala din natin yon is doon mo sobrang maliunawan ka kung ano yung it will make sense kung ano yung pinag-aralan mo na discipleship, ano pa sumunod, yung maging teacher mo. Magbigay lang ako ng overview yung sa yung dati kasi kumbaga kung ano ba yung parang way nila dati. Kumbaga yung style pala dati kasi yung mga Jews, di ba? Yung concept nila is pagbata ka pa lang, mag-aral ka yung pagiging isang rabbi o pagiging isang teacher kasi sa kanila is malaking parang malaking pagkakakilanlan or parang tinitingala din yung time na yon. Yung style kasi pala noon is yung mga bata is di ba yung style nila is memorize, parang hindi per verse lang. Sa atin nga 3 verse ang hirap pang gawin. But sa kanila talagang yung book, yung the whole book na i-memorize mo talaga, which is yung concept nila dun is pag nagtanong ka, yung isasagot din, parang yung attorney in ba na kumbaga tanungin mo bigkasan mo yung Leviticus, tapos yung isasagot ng estudyante, babanggitin niya kung ano yung una bago yung Leviticus saka yung after ng Leviticus, parang isa-sandwich niya yun. Parang ganun katindi, parang ganun ba yung pinakatindi yung memorization nila dati, yung pag-aral nila dati. Then tapos may certain level pala na kumbaga elementary, high school or college ganun. Maghahanap na sila pag nakapasa yung estudyante na yon, maghahanap na sila ng magiging rabbi nila or magiging teacher nila. Kumbaga sila yung pipili. Yung gagawin nila doon, pipili sila ng kumbaga siyempre kung ikaw yung pipiliin mo yung pinaka-the best na teacher, yung kilala at yung kumbaga yung pinakamagaling pinakamalapit mag-interpret, interpret, parang ganoon yung nila dati. Kaya it makes sense pala na tapos yung pag ganun yung nangyari, kung naging teacher ka na, so, di ba ikaw yung pipili ng teacher mo. Pag naging teacher ka na, pag mayroon ka ng rabbi, yung rabbi naman na yun, yung teacher mo na yun, siya yung mag-evaluate sa'yo yung gagawin nila doon. Kung naging failure ka, may sasabihin din sa'yo. Umuwi ka at asikasuhin mo yung business ng family mo. Ganun pala yung style nila dati. Kaya no wonder na pag alam pala natin yung concept nila doon dati, parang it will make sense yung kung maalala niyo yung kwento ni na Peter ba yun, yung kumanta si Jesus, come in, I will make you fishers of men. Yung sabi niya na yun. Kasi pag inisip natin, paano nangyari yun? Kumbaga, ang dami na nating iisipin na mag-isip na tayo ng kumbaga, mag-imbento na tayo kung ano kayang pwedeng nangyari doon. Pero kung malalaman natin yung concept nila na gano'n na hindi na, 'di ba, parang pag isipin natin, ano yun, hypnotize ba yun na sabi ni Jesus na, come, will make you a fishers of men. Tapos parang, yes, master, parang gano'n na sumunod sila. Hindi pala gano'n na kung ibig sabihin pala nun, kung maalala nyo, si Jesus, 'di ba, nung nawala siya, nung bata siya, nung 3 days, tapos nahanap siya doon sa temple, nakikipag-sagutan doon sa mga teachers doon, sa mga rabbi doon. Ibig sabihin pala, si Jesus is
isang known din pala na magaling na teacher sa paglaki din niya. Kaya the time na pumunta kina Peter na yun, ibig sabihin sina Peter pala na yun is isa silang parang failure, parang it will implies din pala na iyon yung brinik din ni Jesus na law dati na hindi niya hinahanap yung very qualified, no? Parang tinignan niya yung mga failures ba. Kaya yung sina Peter pala na yun, hindi sila basta sumunod. Kilala nila si Jesus, alam nila si Jesus na isang magaling na rabbi. So kung isipin nga ba naman natin yung mga parents ni na Peter na yon is siyempre kung bakit nyo parang ganoon. Pero sila pala parang it's si gratitude din pala nila na may tatanggap sa kanilang mga anak. Ganon din kina Peter na may tatanggap sa amin na rabbi, may tatanggap sa amin na teacher, may kumbaga sa kanila pala is si privilege ba yung So yun yung pinakita ni Jesus doon na brinik niya yung law na hindi niya hinanap yung doon pala galing yung hindi niya hinanap yung qualified, kundi yung mga tao talaga na kahit yung failures is pwedeng maging disciples niya. So yung isa pala na concept din dati, yung pagiging teacher in Arabay, yung gagawin pala ng student na yun, lagi niyang by imitation. Kung ano yung gagawin ng teacher niya yun, susundin niya kung paano, kahit nga daw mag-CR, paano maghugas, gagayahin din niya kasi talagang ganun, imitation. So kung na natin ngayon is 'di ba yung ano bang sinusunod natin, a follower tayo ni Jesus. So yung ginagawa din ni Jesus in connection din sa pagsunod din ng law. Kaya ganun na yung ginagawa din natin is ini-imitate natin si Jesus eh. Kumbaga sinusunod natin. Then si Jesus din bilang we are our disciple of Jesus, parang sinusunod din natin kung paano niya sinunod din yung law. Actually, ni-respect niya, may naipakita din na paano niya ni-respect yung law. May pinakita din kung paano niya mayroon mang siyang tinaliwas, but then kung titingnan natin yung tinaliwas niya is against sa kay God naman yon, yung mga may parang may balance doon mo makikita naman kay Jesus kung paano siya sumunod din. So sinusunod natin kung paano ginagawa ni Jesus and with respect and parang may balance din na talagang may susunod talaga din naman, pati nga sa batas sumunod si Jesus, tapos siya nga mismo yung 'di ba sabi niya si Jesus is God, siya din mismo nagsabi sa mga words na we will submit sa mga authorities. So kung sinabi ni Jesus din, yun din gagawin din natin. Praise God, no? Napakaganda din sinabi ni Kuya Rog na balance, di ba? Like that what we are doing now, no? It's a balance, no? Though we cannot gather together because we have to submit to the government, but it doesn't mean that we need to stop, no, worshiping God. There is a way, kaya nang ginagawa natin, no? So it's also a balance. Tama yung napakagandang sinabi ni Kuya Rog na balance din. While we submit to the authority, to the government, pero hindi natin tinigil, no, yung gawain ng Panginoon. So we are doing still, no? Bagamat so din naman yung kagaya noon, may pumunta dito sa church, there is that this is the cost, no? Cost talaga following. Because sometimes we have to take rest because we don't want it's because na bawal, yes, bawal, but there is always a way, no, na hindi matigil yung gawain ng Panginoon. We need to persevere. So it's always a balance, no? That is the yung talagang makita mo talaga na we are really a follower. Talagang sabi nga, his work should not be hindered by this lockdown. Yes, we will obey, but sabi nga, may kaparaanan din talaga na kailangan natin i-worship ang Panginoon to continue His work. So balance din talaga, no? So praise God talaga sa bawat isa. Na makita mo din talaga bagamat lockdown, so the work of the Lord will not be hindered by this situation. So praise God. So it's always balance while we submit to the authorities, the government, but there is always a way na pwede natin mag-glorify ang Panginoon. Sa bilang mga sa atin, mga Kristiyano na patuloy na sumusunod sa Panginoon. It's a part talaga na mag-grow tayo in spirit. And one way nga in pag-aralan natin about sa mark of the disciples is to obey.
especially yung mga leaders. Because sabi nga dito sa Hebrews 17, hindi lang naman yung benefit natin yung it's also the benefit na kung napapagaan yung trabaho nila, mas lalo din sa atin. So, yun po. Maraming salamat. So, ano yung point ng Lord dito, no? Yung point ng Lord dito is, if we will obey what we see, how come hindi natin ma-obey yung, di ba sabi nga ng Panginoon, give it to Caesar what is for Caesar, and give it to the Lord what is for the Lord. Amen. So that is the form of submission to this earth, submission to God. So sabi nga ng Panginoon, nandito tayo is for, this is nasa practice tayo na kung dito sa lupa, hindi tayo makapag-obey, how about sa heaven, makakapag-obey tayo? We are under practice nga eh. We are under training nga eh. Sabi nyo nga na tayo nag-train for a bigger plan. Amen. We are a part of the bigger picture. Dapat alam natin yun eh. Hindi lang tayo pinag-obey dito is for wala lang. But God is, there's a bigger plan ng Panginoon na dapat kasama tayo doon sa bigger picture na yon. We are dapat mag-obey dito. Paano tayo makakapag-obey sa Panginoon kung dito sa lupa is ito nakikita na natin, na experience na natin, hindi pa tayo nag-obey. Pero doon is ang basehan lang natin yung faith natin. So, I mean, God is want us to be equipped in submission para hindi lang para sa atin, kundi para doon sa mga leaders natin sa church, sa natin dito sa hindi tayo magiging burden. Amen. Hindi tayo magiging ng pabigat. Amen. Sa mga leaders natin dito sa lupa, halimbawa sa government, di ba? Talagang nakikita mo sa Pilipinas sa sobrang tigas ng ulo ng mga tao, talagang they keep on disobey. Amen. Hindi sila sumusunod talaga kung paano talaga nagiging pahirap sila sa gobyerno. Amen. Ganun din sa ating mga leaders sa church. Kung talagang hindi tayo nag-obey, wala sa puso natin yung mga ginagawa natin. Kasi kung talagang, sabi nga ni Pastor kanina, talagang mahal natin ang Panginoon, kailangan tayong maging obedient sa mga utos niya. Amen. This is the way na ito yung sum up natin, na kung i-sum up natin to, yung talagang ang obedience kasi parte din ng ng fruit of the Holy Spirit din na kailangan nating sa mga sarili natin na maging mag-manifest sa sarili natin is about obedience, di ba? Kasi ginawot sa Panginoon sa atin na kung talagang mahal niyo ako, kailangan kayong maging obedient sa lahat ng bagay. Hindi lang selective na obedience, kundi una dito sa lupa at at the same time is talagang sa mga salita ng Panginoon. Amen. So yun ang doon na talagang we are commanded to have an obedience una dito sa mga leaders natin dito sa lupa at the same time sa Panginoon. Amen po. Kita dito bilang isang disciples ni Christ, we have to first believe in Him and follow Him. Then we have to carry our cross. No? Ganon din sa lupa habang nandirito pa tayo na we have to follow the law of the land. It's one of the mark of being a disciple, a true disciple, is we have to follow the law of the land. Kagaya ng mga pinapatupad natin dito, na pinapatupad ng batas ng tao, kailangan din natin. Ito yung isa sa mga palatandaan na tunay kang tigasunod ng ating Panginoong Jesus. If you are a law abider, also citizen. If you are a law abider, individuals in the law of the land. Isa rin yun sa mga kailangan natin gawin. No? Dahil yun ang nararapat. At in a biblical way naman talaga na kailangan talaga natin sumunod dito sa batas na pinapahiran nila. Kaya ngayon, di ba, sa Saudi, bawal. Noon pa man, wala pa yung mga pandemic na to. Di ba, bawal talaga magkaroon ng mga
gatherings, public gatherings. But we, real followers of Christ, we do our discipleship, we do our services in a hidden manner, no? Kasi yun lang allowed tayong gawin na sa loob. Sa loob natin gagawin in a private place, not in a public place. Hindi talaga pwede natin gawin in a public place, no? So, kung ipipilit natin na sasabihin natin na kasama natin ng Diyos na tayo mag-preach up sa publiko ng lantaran, ay hindi natin sinusunod. Ating subukan yung bilang isang tunay na disipulo, kailangan talaga natin sumunod sa batas ng tao. Yun nga, no? Tama nga yung sinabi ni Kuya Rog kanina. No? Kung napapansin nyo, sa mga Jewish as of now, no? Kahit ngayon, nakikita natin may mga nakasombrero, may mahaba yung balba, merong yung parang flashlight sa noo, no? Isa yun sa mga palatandaan kung sino yung rabay nila, kung ano yung attire, yun din yung sinusunod nila. No? Kaya kanya-kanya sense, halimbawa, yung mga mahahabang palpas, yung rabay nila, mahahaba din ang palpas. Yung may mga sombrero, yun yung ang sinusundan nila, yun din yung mga sombrero. Kung makikita mo sila, may categorize talaga. Makikita sila pag nasasalubong. Pag nakita mo, ito yung may ano dito sa noo, iba yung rabay nito, iba yung mga leaders nito. Ganun yung kanilang pagkakakilanlan. Pero sa ating mga Kristiyano, pagkakakilanlan talaga natin ay isa yung sumusunod tayo sa batas. Sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Additional lang doon sa sinabi ni Kuya Romel na nasa Romans rin po yata yan yung sa Romans 13 verse 1 to 2 that is telling that submission to the authorities. If everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. So, sino po yung gumagawa ng nito na ibig sabihin, kailangan pa rin natin sumunod sa batas ng tao at batas ng Diyos at the same time. Kasi ang gumagawa naman po yung mga authorities, tayo lang bumuboto sa kanila. Pero isa rin sila sa mga tinatalaga ng Diyos na dapat po natin silang sundin talaga. Hindi po yun dahil kagustuhan natin yun. Kundi yun po yung kautusan ng Diyos sa atin na kailangang isubmit rin natin yung ating mga sarili kung sino po yung nasa tamang authority na kailangang sundin natin. Hindi ayaw ng Panginoon natin na tayo po ay mapapahamak sa bagay. Ikakaligaya niya pong, gaya ngayon, yung lockdown niya po tayo, hindi tayo nagkakatipon-tipon sa church. Pero with God's grace talaga, si God naman po yung may plano niya rin yun na hindi tayo magsama-sama kasi alam niya na pag pupunta tayo sa isang lugar, ikakapahamak rin natin kasi magiging against the law tayo sa law ng tao. Yun nga, di ba? Kasi nga, ang sabi din doon, honoring, di ba, si God is honor the law of the land. Di ba? Tapos, kung sabi nga doon sa 1 Peter chapter 2, verse 13 to 15, di ba, sabi doon, submit yourselves to the authority of every human institution for the sake of the Lord, to honor His name. Because by honor, di ba, kung ino-honor natin ang law, we are also honoring Lord. Sinabi dito, for the sake of the Lord, whether it is to a king as one in a position of power, or to governors as sent by him to bring punishment to those who do wrong, and to praise and encourage those who do right. For it is the will of God that by doing right, you may silence the ignorance and irresponsible criticisms of foolish people. Sabi kasi yun ang ng Panginoon, ang dugtong noon, live as a free people, but do not use your freedom as a cover or pretext or evil, but use as do this, but as a bond servants of God. Show respect for all people, treat them honorably, love the brotherhood, fear God, honor the King. Yun lang po ang isi-share ko na by also honoring the law, we are also honoring God, for that is His will also. It's about
obeying. So obey means it's a word from the Lord. If we will notice, yung obey in the Bible, it was mentioned 115 times. Okay? So yung kaakibat ng pagsunod ay disiplina. That's why yung word na disciple, nakuha natin sa discipline. So the word of God told us to obey the authority. And then, dahil tayo ay nandun sa discipleship, we have to discipline ourselves for obeying the law of the land. At the same time, sa 6:12, if they obey and serve Him, they shall spend they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. But if they obey not, they shall perish by the sword and they shall die without knowledge. So, kung titingnan po natin, when we say obey, dapat po meron tayong faith dun sa word na yon or dun sa authority na nagbigay ng kautusan. So, like what we did, kung tayo ay disciple ni Jesus, we have to follow yung word niya with faith. Di ba? Kung maalala natin, maraming bagay ang ginawa ang Panginoon at sinunod naman from the time of Abraham, di po ba? Na sinabi ng Panginoon, pumunta ka rito sa ganitong lugar, sa lupa, no? sa promise na ng Panginoon. And then, nung sinabihan siya ng Panginoon na i-offer niya si Isaac, sinunod niya rin. The same thing also with Moses. For following the Lord, nakatawid sila ng Red Sea. Ganun okay. For following the Lord, napatumba nila or nasakop nila ang Jericho. Ganun din kay Rahab, yung isang prostitute by the time of Abraham na dahil sa hindi pagsunod ng asawa ng pamangkin ni Abraham, di ba naging asin po ito, at yung babae naman na prostitute, dahil siya naman ay sumunod sa will ng Panginoon, yung pamilya niya nang naligtas. And then, kung titignan din natin, maraming ginawa ang Panginoon dahil marami talaga siyang promises, but we have to avoid. Kaya nga, klarong-klaro ang sinasabi dun sa Job 36:11 at saka 36:12 na pag sumunod ka, ikaw ay pagpapalain at giginawa ang iyong buhay. Ngunit pag hindi ka sumunod, there is a consequences na kailangan mong harapin. So, we have to obey, but we have to obey with faith. Kasi sabi dito sa Philippians 2:12, sabi niya, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama ninyo, lalo pa kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. So dito, no, inano ng Panginoon na yung pagsunod natin. Kasi nung yung mga disciples noon, yung 12 disciples noon, na laging kasama ng Panginoon, na yun yung lagi silang sumusunod, di ba? Nag-o-obey sila sa Panginoon. Ngayon, tayo hindi natin kasama physically ang Panginoon, pero kasama natin siya spiritually, di ba? So kung dito pa lang sa hindi tayo sumusunod kasi sabi nga ng Panginoon na sumunod din tayo sa batas ng tao. Ngayon, kung hindi, paano tayo maliligtas kung hindi tayo susunod sa batas? Katulad nito, no, yung sabi at 24 hours lockdown, tapos hindi natin sinunod. So talagang nandun yung mapapahamak tayo kasi hindi tayo marunong sumunod. Laging nandun yung paalala sa atin. At yung laging din na lagi tayong dapat sumunod. Kasi kahit sa
sa mga magulang nga lang natin, di ba? Pagka sinasabi nila na sumunod tayo sa kanila, tapos hindi tayo sumunod. So ano mangyayari? Laging nandun yung kapahamakan. Na every time na tayo ay nagdi-disobey, laging nakasunod ang kapahamakan. Kasi hindi tayo marunong makinig, hindi tayo marunong mag-obey sa mga rules and regulations. So yun nga po, sabi nga 'di ba, pag sumikapan natin na maging ganap ang ating kaligtasan. Paano tayo maliligtas? Siyempre, pag tayo ay sumunod, mag-obey sa lahat ng mga patakaran, especially tayo, sabi nga, nandito pa tayo sa lupa. So it means susunod tayo. Dito kaakibat din talaga yung obedience, yung love, no? Because you cannot obey if you don't love. Sabi nga dun sa John 14:15, if you love me, you will obey what I command. Amen. So talagang yung ano talaga din pala, yung love, no? Because if you don't love him really, you will never respect him, you will never obey him. So nandun pa rin talaga yung love din talaga. At ano mo lang din yung love kung if you know him also. You cannot love him also if you don't know him. So ganun pa rin pa bumabalik talaga doon sa salita ng Panginoon. Talaga. Para makilala natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin. May tanong po ako kasi napaisip po ako. Submission, di ba po? Follower ni Christ, kumbaga as a Christian. Tapos sabi po niya, nagsubmit tayo sa authority. Pero po, kailan po what are the things po na hindi ka, nadidiscern mo na hindi in line yung leader mo sa word ni Lord? Or what are the things na hindi ka mag-obey, ganon? Yung point na ganon, yung idea na po ganon, yung kailan ka magsasubmit at hindi. Kasi pag pinagbawal na ng gobyerno na magbasa tayo ng Biblia, pinagbawal ng gobyerno na sumamba tayo sa ating Diyos, yun, talagang hindi natin pwedeng sundin yan. Amen. Parang nagiging depart ka na sa kung ano yung word ni God. As long as napupurihan yung Panginoon sa mga laws and regulations nila, we will follow. Yeah, we can still follow. Yes. But if ever na hindi na glorify ang Panginoon natin, it is our discernment na pati-discern naman natin yung pagka at peace tayo kasi we are in one spirit. Kapag talagang nag-oppose na yung spirit natin doon sa pini-implement nilang batas, ano mo naman yan mati-discern naman ng spirit mo yun. Di ba po si Lord sinasabi niya, tinuturuan niya rin tayo ng tamang wisdom kung ano ang dapat nating sundin sa ikabubuti natin. So, hindi naman siguro God's wisdom. Inaano man ng Diyos na hindi niya ganyan. Kung pinababawal nilang yung magkaroon ng pagtipon-tipon, pero may paraan pa rin ng Diyos paano natin nagagawa to. Kasi binigyan niya tayo ng wisdom kung paano magdesisyon ng tama at hindi at ano ang ikakalulugod ng ating Panginoon sa ating mga ginagawa. So gaya ngayon, pinagbabawal pagtitipon ng marami-rami. So binigyan niya tayo ng wisdom na kaya ngayon meron tayong new technology ng Zoom na nagagamit natin. Ito ay galing sa Panginoon para maging paraan na tayo ay magkasama-sama kahit man lang sa internet, hindi maging face-to-face physically, but face-to-face, even through spirit, na nagkakaisa tayo sa isang spirito sa ngayon ng Panginoon, sa isang vision ng ating Diyos. Yun lang po. Clear na tanong talaga ni Ate Michelle, kailan mo hindi susundin yung leaders? Di ba, Ate Michelle? So, kagaya ngayon, no? God is, there is that lockdown. Tapos sasabihin sa iyo ng leader, after the curfew, pumunta kayo dito because God is with us. I think, naalala ko yung sinabi ni Ate Lani, yung faith at saka wisdom, nag-uusap din yun, no? Siguro pag ganun na siguro ate ang ng leader, I think, alam naman natin na curfew na, tapos sasabihin ng
pumunta kayo dito because God is with us. He will, I think, yung wisdom siguro, yun ang, kaya nga siguro, yun ang to the point na ikaw na mismo, you will weigh things, no? Alam naman natin na curfew na, tapos sasabihin ng leader natin, pumunta kayo dito because God is with us. He will never leave us nor forsake us. Pero na yon, yung that time siguro na hindi mo na siguro, sabi nga, yung faith at saka wisdom nag-uusap din. So it's a clear, I think hindi na dapat sundin yon. Yan. Tapos yung, naalala ko uli yung isang pastor ba somewhere in Africa na pinainom ng Ditol. Siguro yung gano'n na reality, hindi mo na siguro susundin yun. That's no longer in align sa salita ng Panginoon. Biroy mo, Ditol, iinumin mo para lang mamatay yung virus. So, nandun sa nga, yung faith at saka wisdom. So, that's the time na you need to obey. Really. Kahit pa leader yan, he's not in a state of mind. In general po yung is siguro yung one example nga ba naman yung about sa submission on the leaders is on the Old Testament, kumbaga tumatak sa akin nung SLT sa atin is magandang example yung ginawa nila yung sa Daniel. Si Daniel on how they deal yung, di ba, kung tutusin, makikita mo kasi kung paano din gamitin yung mga anak na yung man of God on the na hindi ka kailangan pala, hindi ka naman kailangan na ikaw yung maging hari. But then so yung ginawa ni na Daniel na yun is yung example lang ng life ni na Daniel is ang laki naging impact dun for the changes ng history ng yung history ng sa Bible, di ba? Tapos yung even yung tatlong friends niya, yung di ba yung Yumoko na who is very against nga yun. Is bakit nga ba so may mga bagay ba na may hindi ka susundan hanggang patayan. Kumbaga kahit till death na, kumbaga kasi against sa Bible talaga. So yun yung mga basis natin na if once na against the word is one. And then dito naman in application naman sa kumbaga sa mga churches, mga ganun, is meron kasi yung mga kumbaga sa teachings once na may mga category kasi yun yung mga ito ba ay ano ba till worth dying for ba to against the kumbaga yung if Jesus is not God, siyempre questionably na yon. Yun yung mga natin kasi against the Bible na yon. But then pag lang naman pag kumbaga yung about sa tithing, about sa baptism, kung pwedeng sprinkle or immersion is kumbaga somewhat debatable lang na So may mga may mga tamang paraan naman kung paano yung sa mga leaders yon. But then kung yung part naman na yung hindi na naniniwala sa Trinity, if yung hindi na naniniwala sa Trinity, Jesus is not God, that's the time na hindi na natin susundin. Amen. Kumbaga yung pinaka-business natin is biblical. Yun yung pinaka-business din natin kung paano natin susundin naman yung mga bagay-bagay na to is di ba lahat ng gagawin natin is to glorify God. Kumbaga yung time natin ngayon, sinabi nila na sige punta ka doon, kumbaga preach the gospel sa although that is correct. But then lahat kung yung basis natin, kung reference natin is to glorify God. Pag ginawa ko ba to is hindi ko pa ipapahamak yung mga ganun ba na bagay, worth it ba yung andun ba yung talagang pinag-pray ko ba ng maayos to at sinasabihan talaga ako na gawin ko na ngayon to, parang kasi God is may time din yung Panginoon. Kung mas na sinabi niya yan, why not? Then be it. So parang maging basis natin na to glorify God, parang andun na lagi. Kumbaga baka naman may pahamak ako dito, hindi mag-glorify yung Panginoon. Pag ginawa ko to, ipapahamak ko yung Panginoon. So andun lagi yung pag once na naging basis natin yon, siguro igagay tayo ng Panginoon. May paalala naman sa atin ang ang scripture about how we being submitted to the church leaders, no? So, sa mga nagsasalita ng word of God sa 1 John chapter 4 yung verse 1 to 3 na yon. Yun yung paalala sa atin on how to test the true spirit if it comes from God, no? Tsaka
Kung talaga madidistinguish natin. Yun yung nangyari sa Book of Daniel, sa buhay ni Daniel, no? Kina Shadrach, Meshach at Abednego, no? Talagang hindi nila pinagpalit yung kanilang faith sa tunay na Diyos na sinasamba nila doon sa pinapagawa ng Diyos para sa kanila, no? Kamatayan man yung kapalit, no? Sabi nga ng tatlo, kahit ipahintulot pa ng hindi man sila panigan ng Diyos, gagawin pa rin nila yon. At kagaya nung nangyari sa 12 disciples, no talagang ginawa nila yung nagpipreach ng gospel na hindi nila nasusunod yung law of the land, but pinili lang i-preach pa rin talaga yung gospel kahit sa kabila nito ang kabayaran ng kanilang pagpipreach ng gospel ay yung kanilang kamatayan. Nakikita natin doon sa mga buhay nila. Ganun ang naging kapalit ng pagsunod nila. Talagang they prefer to glorify God than to glorify humans. Salamat at binibigyan tayo ng wisdom and knowledge ng Panginoon kung kailan natin sundin yung inuutos ng nakakataas sa atin. Bago natin naman sundin siguro yung mga kapatid, ito ba'y tinatanong din natin na sa sarili natin, ito ba'y naka-align sa teaching ng Panginoon? Ganun, example po, kung regarding sa church, kung ano yung pinapagawa. May mga bagay ba na dapat nating gawin din bago natin sundin yung iniutos ng nakakataas sa atin, kung may mga doubt tayo, may mga katanungan kung sundin natin o hindi. Di ba? May example na lang yun na itugon natin is, ito ba ay naka-align sa teaching ng Panginoon, yung ipinapagawa sa akin? Ganun po, na may mga bagay, kaya thanks be to God na nagkakaroon tayo ng ganitong pag-aaral, ganitong pagtitipon-tipon para the Holy Spirit siyang magre-reveal sa atin po yung tama na ating hakbang sa anumang mga bagay na pinapasunod ng church man ito o sa gobyerno. Binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon at maski ganito yung sitwasyon natin ay hindi hindrance o hindi dahilan ito upang hindi tayo magpatuloy sa katuruan ni Jesus na ating Diyos. Amen po. Kaya ang subject po nga natin, ang topic po natin ay about submission. Kasi yung submission, the word submission, pag ginawa na natin submission, it is a sign of obedience na po yun, mga kapatid. Pag nag-submit na tayo, is signs of obedience na sa ating Panginoon. Amen po. If we submit ourselves to the higher authority, ibig sabihin na it leads to blessing. Kaya if we want to being a servant or disciple of Jesus, we should be submissive. Amen? So if we are submissive, sabi ko nga kanina na we are willing to listen to the Word of God and willing to learn and willing to be corrected and willing to be a servant of Jesus. Amen? Yes, Father God, once again, in the name of Jesus, we thank you, Father God. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit, for your presence, Panginoon. Salamat sa pagsama mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. At we start our morning, Panginoon, na kasama ka namin, Panginoon. Kaya, Lord, in the name of Jesus, we declare, Panginoon, hindi lang sa araw na ito, nakasakasama ka namin. Sa mga day ahead, Panginoon, kasama ka pa rin namin, Panginoon. Hanggang sa matapos yung sa gawain mo itong araw na ito, Panginoon, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, na ikaw pa rin ang mangusap, ikaw ang magbigay sa amin ng revelasyon, bagong insights, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, ay we search your face, Panginoon. Hindi po dahilan yung mga ganitong sitwasyon, Panginoon, upang hindi kami magpatuloy na ikaw ay purihin, Panginoon. Kaya salamat sa buhay ng aking mga kapatid na nandito ngayon sa Zoom na ito, Panginoon.
At salamat din, Panginoon, sa aming mga kapatid na wala rito, Panginoon. We pray, Panginoon, na kung anong pagpapala, anong blessings ang aming natanggap sa oras na ito, Panginoon, ay ganun din ang natatanggap ng aming mga kapatid, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. At nawa, O Lord, sa araw na ito, Panginoon, ikaw lamang ang siyang madakila, mapapurihan, may taas. At Lord, sa patuloy ng iyong gawain mamaya, Panginoon, we declare and decree, Panginoon, lalo na sa Zoom na ito, Panginoon, we declare in the name of Jesus, Panginoon, na walang mangyayaring aberya o magkakaroon man ng technical error sa Zoom na ito, Panginoon. Covered it with your precious blood, Panginoon, upang sa ganon ay makapagpuri kami sa iyo, Panginoon, ng taos-puso at upang sa ganon, Panginoon, ay walang makakapag-hinder sa amin upang ikaw ay papurihan, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon, we reject and rebuke any evil deeds, Panginoon, any evil works sa iyong gawain, Panginoon. We reject them, Panginoon. Tinatalayan namin, Panginoon, dahil sabi mo nga sa iyong salita kung ano ang tatalian namin dito sa lupa, ay tinatalian mo dyan sa kalangitan, Panginoon. Kaya Lord, in the name of Jesus, lahat ng gawa ng dyablo, lahat ng gawa ng kalaban, Panginoon, ay tinatalayan namin sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po. At nawa, Lord, ikaw lamang ang siyang napapurihan. Ikaw lamang ang siyang nadakila. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak na Jesus, na aming Diyos, sariling tagapagligtas, this we pray. Amen. Jesus, hope of the nation. Jesus, Lord of all. You are the source of healing soul on earth. Jesus, light in the darkness. Jesus, in circumstance. You are the source of healing light on earth. Jesus, hope of the nation. Jesus, hope of the nation. Jesus, comfort for all. You are the source of healing soul on earth. Jesus, light in the darkness. Jesus, in circumstance. You are the source of healing light on earth. In history, you live and die. You broke the chain, you rose to life. You are the hope living in us. You are the rock we trust. The light shining through all the world to see. You rose from the dead, come to in fear. Our Prince of Peace, growing us near. Jesus our hope, leading through all who will see. We believe. Jesus, hope of the nation. Jesus, comfort for all. You are the source of healing soul on earth. Jesus, light in the darkness. Jesus, circumstance. You are the source of healing light on earth. In history, you live
rose from the dead, conquering fear. Our Prince of Peace, calling us near. Jesus our hope, leading the road we see. You are the hope. You are the hope, living in us. You are the rock in we trust. You are the light, shining through all the world we see. You rose from the dead, conquering fear. Our Prince of Peace, calling us near. Jesus our hope.